At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito kay Chinita Princess. So nakasama natin siya kanina dito po sa It's Showtime, di ba? Biruin niyo yun kahapon, nasa It's Showtime din siya. Tapos nagulat na lang tayo, nasa Cebu na. Tapos ngayon naman, kahapon nasa Cebu, ngayon nasa It's Showtime naman. So parang nag-teleport lang si Chinita Princess, no? Parang hindi siya napapagod mga kakimpaw. Grabe, parang hindi na siya nagpapahinga, no? Sabi sa inyo mga kakimpaw saglit lang po si Chinita Princess dito po sa Cebu para po bisitahin yung kanyang shop na House of Little Bunny dito po sa SM City, Cebu. Ito ay pag-i-inventory lang kasi nga po ubos na yung stock ni Chinita Princess ng House of Little Bunny, and this weekend baka paparating na po yung stock nila. Grabe, ang daming sumalubong kay Chinita Princess doon sa kanyang shop. Ayan, ipapakita ko na lamang din sa inyo. Grabe, lagi po siyang dinudumog, dinadagsa ng mga tao, no, mga kakimpaw. Ganyan talaga pag sobrang mabait, sobrang humble ng isang artista, marami pong nagmamahal. At dahil nga tila nagte-teleport lamang si Kim dito po sa Cebu to Manila na ginawa niya lang pong Cubao mga kakimpaw, nagpaalala naman at nag-alala po ang mga supporters ni Chinita Princess. Sabi nila, magpahinga naman daw si Kim Chiu pag hindi daw kaya na pumasok sa It's Showtime, magpahinga na lang sana. Kasi grabe din yung biyahe ni Kim Chiu, Cebu to Manila, Manila to Cebu, back and forth lang mga kakimpaw, no? Sobrang pagod pa yan, hindi pa yan nakapagpahinga. Kaya naman dumagsa po yung pag-alala po ng mga supporters na Kim, pagpahinga ka naman. Baka naman pwedeng magpahinga ka, 'di ba? Kasi si Kim Chiu sobrang sipag mga kakimpaw, to the point na kahit pagod na pagod na, papasok at magpapaschedule pa rin siya sa It's Showtime. Hindi ko kinaya yung energy ni Chinita Princess, no? Sana magpahinga ka naman after It's Showtime. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa nakita nating picture ni Kim and Paula Avellino. Dito po yan sa front seat ng mga kakimpaw ng kotse. So parang naglalambingan sila dito, and si Vincent buhat niya si Chinita Princess habang nakaupo po siya dito sa car, sa unahan, sa front seat po, no? So parang ang driver ata ay si Stella Marie kasi nasa passenger seat si Paula Avellino. So maraming nagsasabi na naglalambingan si Chinita Princess and Paula Avellino dito. May nagtatanong din na kung isa daw ba ito sa mga eksena nila sa The Alibay. Kasi tingnan nyo naman mga kakimpaw, sobrang kinilig dyan yung mga Kimpaw fans nang lumabas itong picture na po kanina or kahapon. Grabe sila mga kakimpaw, no? Sobrang lapit. Wala na pong space mga kakimpaw. Although may konti pa, pero sabi ng ibang mga fans, Paulo, may konting space pa, baka pwede daw na medyo dikit pa. No, grabe na to mga kakimpaw. To the highest level ang kilig ng mga Kimpaw fans kahit na gantong picture lang. Sobrang saya na po nila, no? Ang dami talaga nagpapasaya ni Kim and Paula Avellino. Kahit sa mga simpleng picture lang, nakakawala po ng stress. Grabe, ang lakas talaga ng hatak ng Kimpaw. Lalo na kapag may lambingan sa mga eksena nila sa The Alibay. Hindi nakapagtaka kung bakit nag-viral at kinilig ng todo ang mga fans. May natural na chemistry, may timpla ng kilig at maturity, at ramdam mo na parehong komportable sila sa isa't isa sa bawat frame. Ang lambingan ni na Paulo Avellino at Kim Chiu sa serye ay parang hindi na pang acting. May authentic softness at genuine care sa galaw, sa tinginan, at pati sa maliliit na gesture. Dito talaga lumalabas kung bakit sila naging crowd favorite. Kapag si Paulo ay nagiging gentle at steady, tapos si Kim naman lively at sweet, perfect silang kontrabida sa puso ng mga fans. Kaya tuloy nagtitrending kahit simpleng behind the scenes lang. Bukod doon, itong viral moment na to ay dagdag gasolina sa hype ng The Alibay. Mas lalong tumitibay yung pagka-power tandem nila. At honest, bihira ang love team na hindi bagong-bago pero nakakabuo ng ganitong klase ng kilig. Sobrang organic, hindi pilit, at parang mas lumalalim habang tumatagal ang mga proyekto nila. Masasabi ko na deserved ang pagiging viral. Hindi ito manufactured hype. Ito yung natural na kilig na manggagaling talaga kapag parehong magaling, dedicated, at may tamang timpla ang dalawang artista. At syempre, Kim Paulo's lambingan, panalong araw para sa Kimpaw fandom. Kaya hindi ko rin masisisi ang netizens kung todo repost,
todo squeal, at todo kilig meltdown sila ngayon. Grabe talaga. Ibang klase ang hatid na kilig ng lambingan ni Paulo Avellino at Kim Chiu sa The Alibi. Hindi na nakapagtataka kung bakit nag-viral dahil bawat eksena nila ay parang pinaghalong soft romance, tension, at chemistry na hindi mo may paliwanag kundi mararamdaman mo lang. Ang ganda panoorin kung paano nag-evolve ang tamis sa pagitan ng mga karakter nila. Hindi basta romantic acting, meron siyang lalim. Kapag tumitingin si Paulo kay Kim, may lambing pero may bigat. Parang may kurot ng pag-aalala, may halong respeto, pero may romantic spark na hindi mo matatanggi. Si Kim naman, bawat ngiti, bawat tingin, may innocence pero may lakas. Yung tipong kahit simpleng hawak o sulyap, sapat na para sumabog ang kilig ng fans. Sa totoo lang, bihirang-bihira yung ganitong klase ng on-screen partnership na umaapaw ang connection kahit sa mga tahimik na eksena. Kahit simpleng paglapit, kahit walang dialogue, ramdam pa rin yung lambing. Kaya nung nag-viral yung moment nila, hindi lang fans ang kinilig, kahit casual viewers na pa. Ay grabe sana all! Pero higit sa lahat, ang saya panoorin na kahit seryoso ang tema ng The Alibi, nagagagawa pa rin nilang magpasingit ng mga lambing na tumatago sa audience. Ibig sabihin, ang galing nila sa pagbalanse ng emosyon. And that's why Kim Pao stands out, natural, effortless, at hindi kailangang pilitin ng chemistry. At dahil trending ito, mas lalong nag-iinit ang anticipation sa bawat episode. Parang lahat nakaabang. Ano na naman ang next na kilig moment nila? Bibigyan ba nila tayo ng mas sweet pa? Ang sarap sundan ng journey nila. Kasi bawat eksena may hatid na spark, bawat lambing may kurot sa puso, at bawat viral clip, parang regalo sa fans. Kung tutuusin, hindi na ito basta eksena. Isa itong sabay-sabay na collective kilig experience para sa Kim Pao Nation. Ang masasabi ko sa balitang ito, napaka-natural at napaka-powerful ng epekto ng Kim Pao sa mga manood. Kaya hindi nakapagtataka na kahit simpleng lambingan scene nila sa The Alibi ay nagiging viral kaagad. Pero mahalagang tandaan na eksena ito mula sa serye. Kaya ang malambingan ay bahagi ng kanilang pag-arte at hindi automatikong indikasyon ng personal na relasyon sa totoong buhay. Pero kahit acting man ito, hindi matatawaran na may tamang timpla, tamang teaming, at tamang chemistry na bihirang-bihira sa on-screen couples. Yun ang dahilan kung bakit ang balitang ito ay nagdudulot ng matinding kilig sa fans. Dahil ramdam nila na may lalim at sincerity ang paraan ng pag-deliver nila ng romantic scenes. Ang impact nito, mas tumataas ang excitement at engagement ng viewers. Mga fans ng Kim Pao ay nagiging mas aktibo, mas vocal at mas supportive. Ang The Alibi ay mas nabibigyan ng buzz dahil sa natural na connection ng dalawang lead. Sa madaling sabi, ang balitang tunay kung gaano kalakas ang chemistry ng Kim Pao, on-screen na, viral pa. At sa panahon ngayon na mabilis mag-trending ang kahit simpleng clip, nakikita natin na sila ang isa sa mga tandems na may pinakamalakas na fandom energy. Ang viral na lambingan clip ay hindi lang basta kilig moment. Nagiging paraan ito para mas lalong mapansin ang emotional development ng mga karakter nila. Kapag ang isang romantic scene ay nagiging usap-usapan online, ibig sabihin epektibo ang pag-build ng chemistry at mas nabibigyan ng pakpak ang kwento. Marami ng love teams ngayon, pero kakaiba ang Kim Pao. Mature, may emotional weight, may depth sa acting, may chemistry na hindi pilit. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng lambingan nila, kahit hindi grand o flashy, ay tumatagos sa audience. Karamihan ng teleserye romance ay predictable, pero ang Kim Pao ay may unspoken tension at sincerity na bihira makita. Yung tipong hindi kailangan magsabi ng I love you para makaramdam ng connection. Dahil their scenes are so shareable and rewatchable, tuwing may viral na ganito, mas nagiging active ang fans. Nagpo-post ng edits, gumagawa ng reactions, nagde-debate kung scripted ba o improvisation yung sweet moment. Nagpapalitan ng screenshots at theories. Nakaka-build ito ng community excitement na mas nagpapalakas sa Kim Pao fandom. Hindi lahat ng artista ay kayang mag-deliver ng chemistry na ganito ka-intense habang respetado pa rin at professional ang dating. With Kim and Paulo, walang awkwardness, walang pilit, natural ang closeness, at alam mong trabaho pero may artistry. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sila minamahal bilang tandem. Kahit hindi official promo, ang ganitong viral scenes ay nagtatrabaho na parang mini-trailer na nakaka-attract ng bagong viewers. Mas maraming curious, mas maraming nag-aabang, mas maraming nanood.